Formal lang ipresenta sa publiko ang 31 kandidato ng Queen Isabella 2026 sa ginaganap na official presentation sa isang malaking mall sa lungsod ng Kawayan. Ang naturang kompetisyon ay isa sa mga pangunahing tampok ng Bambanti Festival na tradisyonal na ipinagdiriwang tuwing buwan ng Enero bilang pagkilala sa kasipagan at kultura ng mga Isabelenyo. Gaganapin ang Coronation Night sa January 1, 2026 sa 37 na bayan at lungsod ng lalawigan. 31 lamang ang nakapagdala ng kanilang kandidata dahil sa iba't ibang kadahilanan tulad ng logistics. Marami sa mga kalahok ang nakaramdam ng pressure dahil sa dami ng katunggali at sa inaasahang matinding kompetisyon sa pagrampa at presentasyon. Ilan sa kanila ay repeat candidates na muling sumubok matapos hindi pinalad sa mga nakaraang taon. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Binibining Ronila Angelica Galotera ng Bayan ng Luna, inamin niyang hindi nawawala ang pressure lalo na't bumalik siya sa pageant world matapos hindi makuha ang corona noong Queen Isabella 2020. Gayunman, mas determinado siya ngayon at naniniwalang 2026 ang magiging maswerte niyang taon dahil mas nahasa siya ng karanasan at mas matatag ang kanyang kumpiyansa. Dagdag pa niya, mahalaga ang hindi pagsuko at kahit magagaling at magaganda ang kanyang mga kasama ay gagawin niya ang lahat para hindi magpaiwan sa kompetisyon. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Binibining Ronila Angelica Galotera ng Bayan ng Luna. Lesson and we all deserve a second chance, and syempre hindi pa ako molded before, bata pa ako before, so ngayon I believe na these coming years, iba na ako, like the growth, the development, and everything, like the maturity, iba na din, like, ang daming nagbago. So I hope this Queen Isabella 2026 will be my year. Samantalang malaking hamon naman para sa ilang estudyanteng kandidata ang pagsabayin ng pageant at kanilang pag-aaral. Sa hiwalay na panayam kay Binibining Abby Marie Thorley ng Reyna Mercedes, sinabi niyang hindi hadlang sa kanya kung may mga batikan siyang makakatunggali sa Queen Isabella 2026. Ang pinakamalaking challenge niya ay ang time management, lalo na't kailangan niyang pagsabayin ang rehearsals, trainings at kanyang mga academic requirements. Ayon sa kanya, bagamat may kahirapan ay nagagawa naman niyang i-manage ang oras sa tulong ng disiplina at suporta ng kanyang pamilya at paaralan. Ganitong bahagi ng pahayag ni Binibining Abby Marie Thorley ng Reyna Mercedes, Isabela. I think the biggest challenge for me is the pressure, considering that of course people has a lot of expectation, but despite this pressure, all I'm just saying to myself is to do my best and to put everything in the name of the Lord. My message for my co-candidates is, let's just enjoy this. Let's give everything for our municipality and also for ourselves. Samantala, nagbahagi rin ng mahalagang paalala si reigning Queen Isabella Jarina Sandhu para sa mga kasalukuyang kandidata. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan, sinabi ni Sandhu na napakahalaga para sa isang kandidata na i-enjoy ang kanilang buong journey sa kompetisyon. Binigyang diin niya na sa dami at siksik ng kanilang schedule mula sa rehearsals, public appearances hanggang sa mga workshops ay madaling makaramdam ng pagod at pressure. Dahil dito, mahalagang magkaroon ng mga kaibigan sa hanin ng kapwa-kandidata upang may makakasama at masasandalan sa mga mabibigat na sandali. Dagdag pa niya, dapat ay pakita ng bawat kandidata ang kanilang tunay na pagkatao. Ayon kay Sandhu, mas nagiging madali ang pag-project ng confidence at authenticity kapag kilala mo ang sarili mo at alam mong hindi mo kailangang magpanggap. Sa ganitong paraan, mas naibibigay rin ng buong puso sa bawat challenge at segment ng kompetisyon na isang bagay na anya nakikita at tunay na pinahalagahan ng mga judges at pageant fans. Binanggit din ni Sandhu na sa panahon ngayon, mas kinikilala ang mga kandidatang may malinaw na advocacy at may kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Kaya't mahalaga ring manatiling grounded, approachable at bukas sa bagong karanasan. Ayon sa kanya, ang pinakamagandang regalo na maaaring makuha ng sino mang sumasali sa pageant ay hindi lang ang corona, kundi ang personal growth at koneksyong nabubuo sa buong proseso. Ganito ang bahagi ng pahayag ni reigning Queen Isabella Jarina Sandhu. Kasi yun din yung naging advice ko sa sarili ko na
kung eto ako, I don't have to change anything about me. Kasi eto na ako eh. So yun yung ginawa ko ng Queen Isabella journey ko last January. And dinala ko rin siya nung Miss Universe journey ko na pinakita ko sa kanila kung sino nga ba talaga ang isang Jarina. So yun yung message ko sa kanila. And the second tips na pwede kong ibigay sa kanila is dapat makahanap sila ng isang ayan. Ang second tip na ibibigay ko sa kanila is sana magkaroon sila or makahanap sila ng kahit isa lang na go-to friend nila sa mga candidates. Kasi alam niyo yun, kinokollect ang mga phones para walang distractions and minsan nakakaubos ng energy, nakaka-drain, wala kang makausap and nangyari din po sa akin yun na after ng ganap namin, iniiyak ko na lang siya sa room. So ang ginawa ko, ang pinag-pray ko talaga kay Lord is magkaroon ako ng kahit isa lang na maging close friend